Isipin mong naglalakad ka sa isang ordinaryong bayan. Sa unang tingin, parang wala itong pinagkaiba sa ibang lugar. Pero ilang metro lang pala sa ilalim ng iyong mga paa ay may nakatagong mundo, mga bahay, simbahan, imbakan ng pagkain, mga lihim na lagusan, at maging mga lungsod na minsang tinirhan ng libu-libong tao. Ang ilan ay itinayo upang makatakas sa digmaan. Ang iba naman ay nagsilbing ligtas na kanlungan laban sa mga mananakop. Nakakagulat, marami sa mga underground cities na ito ay nananatiling buo hanggang ngayon at maaaring bisitahin ng mga turista. Sa video na ito, tuklasin natin ang 10 nakatagong lungsod sa ilalim ng lupa na hindi alam ng karamihan. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara. Sa ilalim ng tahimik na bayan ng Naor sa Hilagang France ay nakatago ang isang napakalaking underground city na hindi agad mapapansin ng sinuman. Mula sa ibabaw, tila isa lamang itong ordinaryong lugar. Pero kapag bumaba ka sa ilalim ng lupa, bubungad ang mahigit 300 silid na pinagdurugtong ng halos 2 kilometro ng mga lagusan. Pinaniniwala ang nagsimula itong hukayin noong Middle Ages bilang ligtas na kanlungan laban sa mga mananakop at mga digmaan. May mga tirahan, balon, kapilya at mga imbakan ng pagkain upang manatiling ligtas ang mga tao sa loob ng mahabang panahon. Noong unang digmaang pandaigdig, ginamit din ito ng mga sundalong mula sa iba't ibang bansa bilang pansamantalang tirahan at marami sa kanila ang nag-iwan ng kanilang mga pangalan na makikita pa rin hanggang ngayon sa mga pader ng kuweba. Sa kasalukuyan, isa na itong tanyag na tourist attraction na nagbibigay ng kakaibang sulyap sa isang lungsod na halos buong buhay ay nakatago sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng napakalaking lungsod ng Beijing ay may isang lihim na underground city na minsang inihanda para sa isang digmaang nuklear. Noong 1970, sa kasagsagan ng Cold War, ipinagawa ito ng pamahalaan ng China dahil sa pangambang magkaroon ng nuclear attack. Tinatayang umabot sa 85 square kilometers ang lawak ng underground complex na ito at kayang magbigay ng kanlungan sa daan-daang libong tao. Hindi lang ito basta bunker. May mga silid tulugan, ospital, paaralan, sinehan, tindahan, bodega ng pagkain, at maging mga lagusan na nagdurugtong sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mayroon pa itong espesyal na ventilation system at makakapal na pintuang bakal na idinisenyo upang protektahan ang mga tao laban sa pagsabog at mapanganib na radiation. Bagamat hindi na ito ginagamit sa orihinal nitong layunin, nananatili itong isa sa pinakamalaki at pinakaambisyosong underground projects na naitayo sa modernong kasaysayan. Mahigit 700 taon nang nakatayo ang isa sa pinakakahangahangang underground complexes sa buong mundo, ang Wieliczka Salt Mine sa Poland. Sa unang tingin, isa lamang itong lumang minahan ng asin, ngunit sa pagpasok mo sa ilalim ng lupa ay tila ibang mundo ang iyong matutuklasan. Umaabot sa halos 327 metro ang lalim nito at may mahigit 300 kilometro ng magkakaugnay na lagusan. Sa loob ay may malalaking bulwagan, mga lawa, kapilya, eskultura at maging mga chandelier na inukit mula mismo sa asin. Pinakatanyag dito ang St. Kinga's Chapel, isang napakagandang simbahan na halos lahat ng makikita ay gawa sa rock salt. Sa loob ng maraming siglo, libu-libong minero ang nagtrabaho rito at unti-unti nilang nabuo ang isang napakalawak na underground world. Dahil sa natatangin nitong kasaysayan at kahangahangang disenyo, kinilala ito bilang isang UNESCO World Heritage Site at dinarayo ng milyon-milyong turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ibabaw, ang Orvieto ay isang magandang sinaunang bayan sa Italy. Ngunit sa ilalim ng makikitid nitong kalye ay nakatago ang isang napakalawak na underground world na unti-unting nabuo sa loob ng mahigit 2,500 taon. Inukit ng sinaunang Etruscan civilization ang malambot na volcanic rock upang makagawa ng daan-daang kuweba, balon, imbakan ng pagkain at mga lihim na lagusan. Nang dumating ang panahon ng digmaan at pananakop,
naging mahalagang kanlungan ang mga ito para sa mga residente. Isa sa pinakakilalang bahagi ng underground city ay ang Pozo de la Cava, isang malalim na balon na nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig. Habang lumalawak ang lungsod sa ibabaw, patuloy ding nadagdagan ang mga silid at tunnel sa ilalim nito. Hanggang ngayon, tinatayang mahigit 1,200 underground chambers ang natuklasan ng mga eksperto. Marami sa mga ito ay bukas na sa mga turista na nagbibigay ng pambihirang pagkakataong makita ang isang nakatagong lungsod na halos hindi napapansin ng mga dumaraan sa ibabaw. Kung akala mo ay malaki na ang mga underground cities na nabanggit natin, mas lalo kang mamamangha sa Kaymaklı Underground City sa Turkey. Natuklasan ito noong 1964 at isa ito sa pinakamalalaking underground cities sa rehiyon ng Cappadocia. Bagamat 8 palapag ang natuklasan, 4 lamang ang kasalukuyang bukas sa mga bisita. Sa loob ay makikita ang mga bahay, kusina, bodega ng pagkain, imbakan ng alak, kuwadra ng mga hayop, simbahan at malalawak na lagusan na magkakaugnay. Pinaniniwala ang kayang magbigay ng kanlungan sa humigit kumulang 3,000 hanggang 5,000 katao kapag may panganib. Isa sa pinakamatalinong disenyo nito ay ang napakalalaking bilog na pintuang bato na maaaring igulong upang harangan ang mga lagusan laban sa mga mananakop. Meron din itong mga ventilation shaft na nagbibigay ng sariwang hangin kahit maraming metro na ang lalim nito sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng sinaunang engineering sa buong mundo. Hindi lahat ng underground cities ay ganap na nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa bayan ng Setenil de las Bodegas sa Spain, ang mismong kalikasan ang nagsilbing bubong ng mga tahanan. Sa loob ng maraming siglo, itinayo ng mga residente ang kanilang mga bahay sa ilalim ng napakalalaking batong nakausli sa gilid ng bangin. Sa unang tingin, tila anumang sandali ay maaaring bumagsak ang mga higanting batong ito, ngunit nananatili silang matatag sa loob ng daan-daang taon. Dahil sa natural na batong nagsisilbing bubong, nananatiling malamig ang mga bahay kapag tag-init at mas mainit naman kapag taglamig, kaya hindi na gaanong kailangan ng modernong air conditioning o heating. Sa kasalukuyan, mahigit 3,000 katao pa rin ang naninirahan sa kakaibang bayang ito. Ang mga kalye, bahay, restoran at tindahan na nakasilong sa ilalim ng napakalalaking bato ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakanatatangi at pinakabinibisitang bayan sa Spain. Bagamat hindi ito ganap na nasa ilalim ng lupa, kakaunti lamang ang mga lugar sa mundo na may ganitong pambihirang paraan ng pamumuhay. Habang abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa England noong Cold War, isang lihim na lungsod ang unti-unting binubuo sa ilalim ng lupa nang hindi nila namamalayan. Kilala bilang Burlington Bunker, ang napakalaking underground complex na ito ay itinayo upang magsilbing ligtas na kanlungan ang pamahalaan ng United Kingdom kung sakaling sumiklab ang isang nuclear war. Nakatago ito ng humigit kumulang 30 metro sa ilalim ng lupa at kayang tumanggap ng halos 4,000 katao, kabilang ang mga opisyal ng gobyerno at mahahalagang kawani. Hindi ito basta simpleng bunker. May sarili itong mga opisina, ospital, kantina, kusina, communication center, water supply, at power system upang magpatuloy ang operasyon ng gobyerno kahit wasak na ang nasa ibabaw ng lupa. Mahigpit na inilihim ang proyektong ito sa loob ng maraming taon at kakaunti lamang ang nakaalam sa tunay nitong lawak. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakamisteryoso at pinakamalalaking lihim na underground facilities na itinayo noong panahon ng Cold War. Sa gitna ng mainit at tuyong disyerto ng Australia ay matatagpuan ang isang bayan kung saan mas maraming tao ang mas gustong manirahan sa ilalim ng lupa kaysa sa ibabaw nito. Ito ang Coober Pedy na kilala bilang Opal Capital of the World. Dahil umaabot sa mahigit 45 degrees Celsius ang temperatura tuwing tag-init, nagsimula ang mga minero noong unang bahagi ng ika-20 siglo na hukayin ang malambot na bato upang gawing tirahan. Ang mga bahay na ito, na tinatawag na dugouts, ay may komportabling temperatura sa buong taon nang hindi na kailangan ng air conditioner.
Habang lumalaki ang komunidad, hindi lang mga bahay ang itinayo sa ilalim ng lupa. Mayroon ding simbahan, hotel, museo, art gallery, tindahan at maging mga restaurant. Hanggang ngayon, malaking bahagi ng populasyon ng Coober Pedy ang nananatili pa ring nakatira sa ilalim ng lupa. Dahil sa kakaibang pamumuhay nito, naging paborito rin itong lokasyon ng ilang sikat na pelikula at dokumentaryo mula sa iba't ibang bansa. Kung pag-uusapan ang tunay na kahangahangang underground cities, halos imposibleng hindi mabanggit ang Derinkuyu. Natuklasan ito noong 1963 matapos aksidenteng mabuksan ng isang residente ang isang lihim na lagusan habang nire-renovate ang kanyang bahay. Sa likod ng pader ay natagpuan ang isang napakalawak na lungsod na umaabot sa humigit kumulang 85 metro ang lalim at may 18 palapag sa ilalim ng lupa. Pinaniniwala ang kayang magbigay ng kanlungan sa halos 20,000 katao, kasama ang kanilang mga alagang hayop at supply ng pagkain. Sa loob ay may mga kusina, silid-tulugan, simbahan, paaralan, bodega, balon, at napakahusay na ventilation system na nagbibigay ng sariwang hangin hanggang sa pinakamalalim na bahagi. Mayroon din itong malalaking pintuang bato na madaling maisasara upang hadlangan ang mga mananakop. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa maraming eksperto kung paano nagawa ng mga sinaunang tao ang isang napakalawak at napakakomplikadong lungsod gamit lamang ang mga simpleng kasangkapan noong kanilang panahon. Sa lahat ng mga lungsod sa ilalim ng lupa na natuklasan sa mundo, walang maihahambing sa napakalawak na Cappadocia underground cities sa Turkey. Hindi ito iisang lungsod lamang, kundi isang buong network ng mahigit 200 underground cities na nakakalat sa buong rehiyon. Ang pinakasikat sa mga ito ay ang Derinkuyu at Kaymakli. Ngunit marami pang iba ang hindi pa ganap na nahuhukay at napag-aaralan. Inukit ng mga sinaunang tao ang malambot na volcanic rock upang makagawa ng mga bahay, simbahan, kusina, imbakan ng pagkain, kuwadra ng mga hayop, balon at napakahahabang lagusan na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng mga lungsod. Pinaniniwala ang ginamit ang mga ito bilang ligtas na kanlungan laban sa mga mananakop at maaaring tirhan ng libo-libong tao sa loob ng mahabang panahon. Ang ilan sa mga lagusan ay napakakitid upang mahirapang makapasok ang mga kalaban, habang ang iba ay may malalaking pintuang bato na madaling maisasara kapag may panganib. Hanggang ngayon, patuloy pa ring may mga bagong tuklas sa ilalim ng Cappadocia, dahilan upang manatili itong isa sa pinakakahanga-hanga at pinakamisteryosong underground civilizations na natagpuan ng sangkatauhan. Mula sa mga sinaunang lagusan ng France hanggang sa napakalawak na underground network ng Cappadocia sa Turkey, pinatunayan ng mga lungsod na ito na kayang lumikha ng tao ng mga kamanghamanghang tahanan kahit sa ilalim ng lupa. Ang ilan ay itinayo upang makatakas sa digmaan, ang iba naman ay para makaligtas sa matinding klima. Ngunit lahat sila ay nagsisilbing paalala ng talino, sipag at kakayahan ng ating mga ninuno. Nakakabilib isipin na sa ilalim ng mga ordinaryong kalsada at bundok ay maaaring may mga lihim na lungsod na naghihintay pang matuklasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating susunod na videos ng mga pinakakahanga-hangang lugar, istruktura at misteryong tunay na umiiral sa mundo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.